Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre mga kasawi, yung ating tatalakayin ngayong gabi ay magbibigay ako ng opinion dahil ito ay isang request ng isa sa masulit na followers na talagang lagi nag-comment sa akin sa mga post ko. Ni Glanor RJD Maano, advisor ng mga pusong sawi. Gaya na nag-propose ni Adan kay Eva na 299 ang engagement ring na inayawan ni Eva dahil mura lang daw yung presyong palengke pa. Ang gusto niya presyo yata ay sa SM, kaya kawawa matapos nag-effort kay Eva. Ikaw der, anong opinion mo sa 299 engagement ring na yan? Ayan, mga kasawi, kung tutusin, wala akong alam talaga dito mga kasawi sa natitrending na to na 299 na to. Pero syempre, pagbibigyan natin yung request ni Maano, yung ating masugid na followers na about dito sa 299 na trending na to na engagement ring. Para sa akin mga kasawi, yung opinion ko para dito, dahil ito yung pananaw ko para sa akin ha. Para sa akin, kapag once may nag-propose sa akin ng engagement ring na halagang 299 man yan, 199 man yan, it's okay lang para sa akin. Dahil para sa akin kasi is hindi naman mahalaga yung value ng binibigay sa akin na gamit para dun sa aming engagement ring, di ba? Para sa akin kasi parang ano lang yun palamuti lang yan. Yan naman talaga yung hindi sinusukat kung gaano ka kamahal ng isang tao. Aanhin mo yung sobrang mahal na wedding ring, engagement ring man yan, pero maghihiwalay naman kayo at hindi naman panghabang buhay ang kanyang pagmamahal sa'yo. Mas gugustuhin ko pa na mura lang yung engagement ring na ibibigay sa akin, at least yung pagmamahal niya ay panghabang buhay. At higit sa lahat, yung loyal talaga siya para sa akin. Kasi yung effort pa lang kasi ng mga kasawi, sobrang sulit ka na eh. Alam mo ba, kapag ako binibigyan ako ng mga bagay, kahit na napakamura ito, 100 pesos, 50 pesos, it's okay lang. Hindi ko tinitingnan yung presyo. Bakit? Dahil para sa akin, yung mabilhan mo lang ako, yung pinaghalagahan mo lang ako ng oras, panahon para mapilian ng mga items na kahit mura na ibibigay mo sa akin is napakamahalaga na yon. Sobrang value na nun para sa akin kasi sapat na sa akin na maalala mo ako kahit gaano pa kamura yung binibigay mo sa akin. Hindi mahalaga sa akin yung presyo, 'di ba? At least yung bukal sa loob mo yung nagbibigay ka sa isang tao, lalo pat alam mo sa sarili mo na talagang mahal mo yung binibigyan mo nun mga kasawi, di ba? Para sa akin sa ganito, opinion ko lang is wala talagang sa value yan mga kasawi. Ang mahalaga ay kung gaano kabusilak yung puso ng taong nagbigay sa'yo at naalala ka at na-appreciate mo yun dapat. Kasing effort at oras at panahon na pagpili ng singsing niya na ibibigay sa'yo sa pag-propose sa'yo is napaka-importante yun mga kasawi. Sobrang appreciated na natin yun. Siyempre, diba? Sabi ko nga sa inyo kapag anhin mo yung magarbong kasalan, diba? Ngayon, ang garbo-garbo na mga kasalan mga kasawi. Pero ang ending, ilang taon lang, 3 years, 4 years, 5 years, 1 year pa nga, nagkakahiwalay na kaagad. Diba napaka-useless? Pero kung tutuusin mo, kung napaka-open-minded yung utak mo na talagang kahit na hindi magarbo yung kasal mo, ang dami mong maiipon na pera. Unang-una, hindi ka kagastos ng malaki, diba? Sapat na yung, sakto lang yung kasal mo. Kasi pag ending kasi ng pagsama nyo, diba? Ang ganda na kasi meron na kayong pampuhunan sa negosyo, meron ka ng pera na masasauli at maiipon mo na pang future nyo talaga na mag-asawa. Diba? Aanhin mo yun, magarbo yung kasalan mo, pagdating ng oras, pagtapos ng kasal, Diyos ko, bayaran dito, tambak pagbayad ng rental ng damit, pagbayad ng ganito, ganyan, diba? Napakaano, tapos ang ending, zero yung kikitain nyo na mag-asawa kasi lahat ng magarbong pinalamuti mo sa kasal mo is walang nangyari dahil nagpagarbo ka, di yung kinita mo doon sa kasal mo, pinampayad mo lang din doon sa kasalan, sa ginastos mo, mga kasawi. Kaya kung kayo ay open-minded na mag-asawa at quality at talagang wise ang gamitin ninyo, okay lang na hindi magarbo ang kasalan. Ang mahalaga mga kasawi is yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, yung talagang naandyan kayo para sa isa't isa, mahirap man yan, mayaman man yan, ay talagang andyan yung asawa mo para sa'yo. Yun yung pinaka-importante sa lahat.
yung busilak at pagmamahal ng isang lalaki. Lagi niyong tatandaan, hindi material ang batayan ng pagmamahal ng isang tao. Lagi niyong tatandaan. Kailangan kung mahal mo ang isang tao, kahit gaano pa kamura yung wedding ring na ibibigay niya sa'yo, ay pahalagahan mo ito. Kasi ito ay katumbas ng pagmamahal niya sa'yo na binigay niya. Hindi yan sa presyo na susukat, mga kasawi. Kailangan maging wais lang kayo sa panahon natin ngayon dahil napakahirap ng buhay. Kailangan sa mga nagagarbo ng kasalan, kung hiram man yan at rental man yan, para sa akin po, wag niyo nang gagawin kasi kayo lang din ang mahihirapan paano magbayad. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, iba-iba din naman yung mindset ng tao. Eto, opinion ko to, opinion din naman ninyo yan. Nasa sa inyo na yon, di ba? May sabi naman nila na minsan nga lang daw magpakasal kaya itodo na. Pero kung iisipin mo, kung ikaw talaga ay mautak at wise talaga, na pang-future talaga yung gusto mo, is okay lang na kahit hindi magarbo yung iyong kasal. Ayan, mga kasawi. At syempre yan ha, para kay Glanor RJ Di Maano. So, yan yung opinion ko. So, dapat magbigay kayo ng opinion sa inyo. Kanya-kanya tayo ng opinion, mga kasawi. So, para sa akin, hindi mahalaga. Kahit 100 pesos pa yan, kahit 50 pesos pa yan na sing-sing, okay lang, tatanggapin ko. Ang mahalaga, mahal ako ng isang tao na nagbigay neto at alam ko sa sarili ko na siya na yung makakasama ko panghabang buhay at hindi ako lulukuhin. Yan yung pinaka gusto ko. Hindi sa akin mahalaga yung material na bagay. Ang mahalaga sa akin, yung mahal lang ako. Sapat na yon, mga kasawi. Yan, mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Bye, mga kasawi. Bye!